plebisito para sa pagkakaroon ng karagdagang 8 munisipalidad sa BARM at update sa voters registration, ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director John Rex, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon, sir. Magandang tanghali po, Yusek Edu, Ma'am Nina at kay Kong Mix po at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas Ngayon. Sir, kailan po nakatakda ang plebisito para sa karagdagang munisipalidad sa BARM? At kamusta naman po ang paghahanda ng COMELEC para dito? Ang pagdadagdag po ng 8 munisipyo po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay isasagawa po ng Commission on Elections sa April 13 po. At nung Lunes nga po ay nagsagawa po kami ng kauna-unahang command conference para dito para tiyakin ang kahandaan hindi lamang ng COMELEC kundi ng aming partner agencies lalong-lalo na sa security kasama ng PNP at ang AFP. Tinitingnan po natin dito kasi yung creation po nung nabanggit kong 8 municipality mula po doon. So kung matatandaan ninyo, meron pong 63 barangays mula sa North Cotabato ang nagdesisyon po noong February 2019 na sumama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nanatili po sila mula noon na bilang barangay lamang, hindi po nakaboto sa local elections hanggang national elections lamang dahil wala pa rin po silang munisipyo na naipapasa mula sa ating Bangsamoro Authority. At ngayon nga po na meron na pong mga batas mula sa Bangsamoro, tayo po ay magpe-plebisito na upang likhain. Yung una po ay municipality ng Pahamudin, munisipyo ng Kadayangan, munisipyo ng Nabalawag, munisipyo ng Old Kaabakan, munisipyo ng Kapalawan, munisipyo ng Malidegaw, munisipyo ng Tugunan, at ang ikawalo po ay munisipyo ng Ligawasan. Director, dito po sa Special Geographic Area ng BARM, no? 8 munisipyo ang inyong na-mention. Ilan po ba ang mga registered voters na makikita natin dito sa gagawing plebisito? Kung mix 89,500 plus po ang ating mga kababayang boboto dito sa ating plebisito po sa April 13. Meron po tayong mga voting centers sa lahat po ng mga barangay na nabanggit at ito po yung gaganapin natin. Ang botohan po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at ang bilangan po ay susunod na pagkatapos po nung alas 3 na hapon na botohan. At pagkatapos po ng botohan na itutuloy na po tayo sa tinatawag nating canvassing ng ating mga boto hanggang sa matapos po natin at maiproklama ang desisyon po ng ating mga kababayan kung sila'y papayag po sang-ayon sa pag-create ng mga munisipyo na yan o hindi po sila pumapayag kung saan mananatili po silang independent na mga barangays. Okay, Director Laudianco, susunod po naming matanong, paano kung pagkatapos ma-ratify ang batas at sakaling makakuha po ng yes votes para sa 8 bagong munisipalidad, ano po yung susunod na hakbang? Ang susunod na hakbang po dyan, Ma'am Nina, ay yung sinasabi po natin na creation na po ng independent entity ng kani-kanilang mga munisipyo kung saan po magpa-function na po sila at most likely po sa 2025 po ay maghahalal na rin po tayo ng kanilang mga opisyales mula po sa kanilang mayor, vice mayor at miyembro po ng Sangguniang Bayan. Tinitignan din na po ng COMELEC ngayon ang posibilidad ng pag-create po ng mga probinsya at distrito dito, ngunit ito po ay nananatili sa exclusive jurisdiction po ng ating Kongreso. Kaya po ang COMELEC po ay maghihintay lamang ng mga kasunod na kaganapan pagkatapos po ng plebisito na ito. Director, dito po sa sinabi nyo na pagkatapos po netong plebiscite at sinasabi nyo po sa 2025 magkakaroon ng mga bagong opisyales dito sa 8 munisipyo. Ibig po ba sabihin nito kasabay na to ng 2025 election sa kanilang pag-i-elect ng kanilang mga opisyales? Opo, Kong Mix, kung sakali nga pong ma-ratify ang creation po ng mga naturang munisipyo, inaasahan na po ng COMELEC na isasabay na po namin dito po sa paparating na May national at local elections ang paghahalal po ng kani-kanilang mga local officials dito sa mga naturang mga munisipyo po. Director John Rex, sir, ano naman, tanong natin po, handa po ba tayo sa ating national government, sa BARM, maging sa regional level po, sa mga local government units dito sa covered nitong plebisito na ito, sa magiging posibleng impact po ng ito nga pong plebisito
Meron diyang, of course, may factors ng security dyan, nandiyan ng local governance at pati ng budget po, no? Especially considering yung experience po natin sa Maguindanao. So, ang gusto malaman ng mga kababayan natin, wala na po ba magiging gulo dyan at handang-handa po ba ang ating mga pamahalaan para sa magiging resulta nitong plebisito? Base po sa aming karanasan ng 2022 elections at nung barangay and SK elections po, Yusek Edu, ito pong mga lugar na nabanggit, una po sa lahat, yung mga munisipyo po na yan ay manggagaling doon sa original na bayan ng Alyosan, Carmen, Cabacan, Mitsayap, Pigkawayan, at Pikit. Sa lahat po yan ay sa North Cotabato. Wala pong na-experience na election-related violence or election-related incidents dyan. Kaya po kami umaasa na magpiprevail po yung maayos na peace and order situation yan sa mga lugar na yan hanggang sa matapos po natin ang plebisito. Ngunit ang COMELEC po, ang AFP, ang PNP, pati na rin po ang ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay patuloy na naghahanda para po makasiguro na hindi lamang walang kaguluhan mangyayari, kundi po mas maayos na halalan, mas maayos na plebisito at matahimik na pagdaraos po nung mga transitions na magaganap patungkol dito. By the way po, Yusek Edu, Ma'am Nina and Kong Mix, mabanggit ko na rin po, sa Sabado po, sa March 9, 2024, ay magkakaroon po tayo ng plebisito din po dito po sa lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur. Ito po ay ang paglikha ng 3 barangay po. Kung matatandaan niyo po kasi after the Marawi siege po, maraming na-displace ng mga kababayan natin at ngayon pong maayos na sa Marawi, sila po ay nagsibalik ngunit hindi po nakabalik dun sa mga original na lugar. Lumaki po kasi ang Barangay Patani, Barangay Kilala at Barangay Dulay proper, kaya po minabuti na po ng Marawi City LGU na mag-create na po ng 3 bagong barangay. Ito po ang Barangay Sultan Corobong, Barangay Sultan Panoroganan at Barangay Angoyaw. Ang nabanggit po na plebisito ay gaganapin na rin po sa Sabado. Pareho rin po ang botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at tutuloy po sa bilangan ng boto at canvassing po ng mga boto dito sa naturang barangay hanggang matapos po natin. Ang bilang po ng botante na magpa-participate dyan sa plebisito sa Sabado ay umaabot po sa 2,265 na mga kababayan natin sa nabanggit na barangay. Alright, Director John Rex, bago po tayo tumungo sa ibang topics, alamin lang po natin kung magkano po ba ang budget ng COMELEC dito sa allocation nyo po para dito sa plebisitong gaganapin sa BARM. Dahil po dun sa April 13 po na BARM plebiscites po, medyo malaki-laki po yan. Umabot po sa humigit kumulang na 60+ million po or hanggang 70 million po ang magagastos natin. Kung titignan nyo po kasi yung ating deployment po dyan sa mga lugar na nabanggit, hindi po magkakadikit ang 63 barangays po na yan. Sila po ay hiwa-hiwalay. Kaya nga po minabuti po ng ating Bangsamoro Authority na mag-create na po ng 8 instead na 1 o 2 o 3 lamang na munisipyo. 8 po talaga ang kinakailangan munisipyo para lamang po magsama-sama at masaayos po ito. At yung po yung magagastos po natin at again po 70% po lagi ng budget ng ating mga halalan at plebisito ay napupunta at bilang honoraria ng ating mga guro at iba pang magsisilbi sa electoral boards. Director, sa ibang usapan naman po, ngayon 'di ba yung COMELEC meron po silang yung mga satellite registration at talagang gusto niyo maraming bata at mga students ang inyong inaalok para mag-register. So ngayon po, as of today, mga ilan na po ba ang naka-register para sa parating na elections? Kung Mix, as of Friday po, ang huling datos po natin ay umabot na po sa 911,000 applications ang natanggap ng COMELEC at sa lahat sa 911,000 applications po na yan ay halos 500,000 na po ang ating bagong botante. So mataas po itong figura compared doon sa mga nakaraan naming mga registration period. At sana nga po masustain ang ating mga kababayan kasi po ang hiling po sana namin, umabot po tayo ng 3 milyong bagong botante for the May 2025 elections, kasama na po lahat at lalong-lalo na yung ating mga Filipinos overseas. Kasi po kung titingnan nyo po ngayon, mahigit 10 milyon po ang Filipinos abroad. Pero ang nasa talaan lang po ng COMELEC na registered voters ay nasa 1.6 million. At nung 2022 nga po, less than 600,000 ang bumoto o wala pang 40%. Bagamat highest ito sa lahat ng halalan, ay nakokontihan pa po ang COMELEC. Sana po sumali sila dahil by 2025 po, Kong Mix, ipapatupad po ng COMELEC ang online voting at counting system o yung tinatawag po nating internet voting na magpapadali po ng kanilang pagboto lalong-lalo na't mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayang Marino na malamang sa malamang po ay nakadeploy sa mga karagatan during the elections.
Director, sabi niyo po, 'di ba, ang dami pong natin inaasahan na magre-register pa para sa 2025 na elections. Usually pag midterm elections po kasi, 'di ba, mababa yung voter turnout. So, meron po bang gagawin ng COMELEC dito para mas engganyo ang mga tao bumoto para sa 2025 elections? Maliban po sa, syempre, gusto natin maraming naka-register na voters. Kahit naman po marami, sana din po marami rin ang mag-exercise ng kanilang karapatan bumoto po, di ba? Tama po kayo, Kong Mix, ano? Kaya nga po magiging massive po efforts ng COMELEC patungkol po sa voter education at voter information. Asahan po ninyo to, lalong-lalo na po paparating po ang ating bagong sistema o yung tinatawag naming fast-track automated counting machines na magsisimula po tayong mag-demonstrate sa ating mga kababayan by December. Sana po makatulong ito na makainganyo sa ating mga kababayan na subukan ng bagong sistema, mas maayos, mas secure, mas maganda at magbibigay na mas maayos na experience sa kanila. At sa paggamit po nitong makina na to, makikita po natin yung enhanced transparency kung saan sa presinto pa lamang po pagboto ninyo, makikita na ninyo kagad. Bago pa po ipasok o kainin yung balota, ay makikita na ninyo ilan yung pagkakabasa sa inyong boto. So bago po nyo i-confirm, makikita nyo ng kagad yung botante, alam na kagad yan. At pagkatapos po ng halalan, i-display po isa-isa yung mga balotang binilang ng mga makina na yan kung saan maikukumpara natin ang resulta sa mga hawak na natin na printed election returns at ganoon na rin po dun sa na-transmit na at mapatunay. Naghang si Director. Pero Sayang naman. sana sa elections hindi rin maghang yung ating Yun mga na po. machines. Yun. Sana yung machine nga hindi maghang. Oo, tulad diba? nito. So, babalikan natin mamaya si Director John Rex Laudianco. O, nandyan na po siya. Director, naputol po tayo kanina. Apo. Ito po, Ma'am Nina, paumanhin po. Alright. Sir, ito na lang po ang tanong namin, no, sa inyong datos. Ano-ano pa yung mga lugar dyan sa bansa ang nakakapagtala sa ngayon ng mataas na bilang ng mga aplikante o nais magparehistro? Yan, dapat may award siguro yan. Opo, numero uno po lagi ang ating Metropolitan Manila, kasunod po ang Metro Cebu, ang Metro Davao. Pero hindi po nalalayo yung mga ilang lalawig natin tulad po ng Cavite, ng Laguna, Bulacan na humahabol din po sa dami po ng mga nagpaparegister. Talagang hiling po namin yan sa ating mga kababayan na sana po ay sila ay magparehistro para po kanilang ma-exercise ang kanilang karapatang bumoto sa 2025. At paulit-ulit po kami sa ating mga kababayan abroad, tayo po ay magparehistro at alam po natin na napakahalaga ng inyong boto. Sana po kayo makisali at gagawin po ng COMELEC ang lahat para po maisaayos, mas convenient ang inyong pagboto tulad nitong internet voting. Yes, Director John Rex, sabi niyo nga po, ulit-ulit tayo, no? Tama po. Again po, ulitin po natin para sa kaalaman natin mga kababayan, kailan po ang huling araw ng voters registration para sa mga nais humabol at bumoto sa susunod na halalan at ano po ulit, sir, ang mga requirements para sa mga bagong botante? Salamat po, Yusek Edu. No? Una po sa lahat, pinadali na po ng COMELEC ang pagrerehistro. Isang form na lamang po ang inyong pipilapan at ito po ay pwedeng i-download sa internet at sa aming website at may pamimigay po ng libre. Pagkatapos po nito, lahat ng klase ng application po ay nandun na sa form. Checken nyo lang whether kayo bagong rehistro, bago magpaparehistro, magta-transfer, magpapa-change, magpapa-correct ng entry, magpapa-reactivate dun sa mga hindi nakaboto ng 2 beses o higit pa. Yun pong ating mga galing overseas na ngayon ay nandito na sa Pilipinas at gustong bumoto, pwede na pong magpa-reinstate. At yun naman pong local voters na gustong makaboto abroad dahil alam nila by May 2025 sila ay nasa ibang bansa, pwede po natin gawin yan. Ang applications po natin sa registration nagsimula po noong February 12 at tatagal lamang po hanggang September 30. Halos 7 buwan po ito at sana wag po tayo magsiksikan noong sa huling araw. Sa mga bagong botante po, kahit po kayo hindi pa 18 years old pero 17 kayo ngayon, but by May 12, 2025 po kayo 18 years old, pwede na po kayong magparehistro. Magdala lamang din po ng isang valid government ID tulad po ng driver's license, NBI clearance, yung passport, PhilSys ID, PRC, IBP ID, senior citizens ID at yung iba pa na kinikilala po natin ng mga government issued IDs. Sa mga mag-aaral po, pwede po ang inyong mga student or school IDs, pati na rin po ang library cards. Paumanhin po, hindi na po tinatanggap ng COMELEC
bilang valid identification ng ito pong PNP or police clearance, yung sedula at lalong-lalo na po yung private company employer or employee's ID dahil po may kahirapan po ang pagbe-verify ng authenticity ng mga nakalagay pong datos dyan. Yun din po sa ating mga kababayan na nandito po sa mga capital towns, capital cities, highly urbanized cities, hindi nyo na po kailangang umuwi sa inyo pong mga bayan at probinsya para lang makarehistro. Hindi gaya katulad nung dati na kayo magli-leave, mag-absent pa, gagastos ang pamasahe. Meron po nakakalat sa ating mga malls, 170 partner malls nationwide, dun sa nabanggit ko mga lugar na capital towns, capital cities, highly urbanized cities na Register Anywhere program. Doon na po kayo pumunta at COMELEC na po ang bahalang magrehistro at magdala ng datos ninyo sa inyong mga bayan sa probinsya. Makakasiguro po kayo na makakaboto po kayo doon. Sana po hanggang September 30, tayo po ay magparehistro lahat. So meron po tayo hanggang September 30 para magparehistro. Dito naman po tayo sa medyo mainit ngayon na usapin, Director. Ano po ba ang masasabi ng COMELEC sa pagkakaroon ng plebiscite para sa economic charter change kasabay po ng 2025 elections? Kung mix, ito po ay usaping political po na hindi po makasali ang COMELEC dahil kami po ay tagapagpatupad at tagapag-administer lamang po ng mga election laws, rules and regulations. Pero kung sa katanungan po na kakayaning bang isabay katulad na po ng magandang suhestyon ng ating kagalang-galang na Pangulo, ang sinasabi po ng COMELEC dyan, kaya po namin yan. Nakahanda po ang COMELEC na gawin yan kung ipag-uutos man po ng Kongreso sitting as a Constituent Assembly. Susunod at susunod po kami dyan. At lalong-lalo na po na may bago po tayong sistema ngayon, COMEX, ito po ay kayang-kayang mag-accommodate ng karagdagang katanungan sa plebisito, whether sa iisang balota, nahahabaan po natin yung balota, or pwede rin po maghiwalay pa tayo ng balota, 2 balota ang babasahin ng iisang makina. Pwedeng-pwede po yan. So sa kahandaan, sa kakayanan, ang sagot po ng COMELEC ay oo. Patungkol naman po dun sa nabanggit ng ating Pangulo na makakatipid ba kung isasabay, ang sagot din po ng COMELEC ay opo. Dahil kung maghihiwalay po tayo ng plebisito na manual elections po, ito po igagastos tayo around 13 billion pesos sa isang manual election o manual plebiscite. So kung makikita nyo po, napakalaki po ng matitipid natin. Siguro po ang karagdagang budget na lang nahihiling ng COMELEC po dito ay yung karagdagang honoraria para sa ating mga teachers at election poll workers na tatagal po yung trabaho dahil may karagdagang katanungan at babilangin po na sa plebisito. Alright, Director John Rex, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Muli po sa ating mga kababayan sa 3 barangay sa Marawi City, kami po ay nandyan at sana po kayo makilahok sa plebisito po para sa pag-create ng sarili ninyong 3 barangay. At ganun din po sa April 13 sa 63 barangays po na Special Geographic Area sa North Cotabato. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa ating po gaganaping plebisito at sa lahat po ng ating mga kababayan, whether in the Philippines or abroad po, ipagpatuloy po natin ang pagpaparehistro nang sa gayon po ay maisagawa po natin ang ating karapatang bumoto. Tandaan po natin, ang ating karapatang bumoto ay sisimulan natin sa ating pagpaparehistro. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.